So eto mga sangkay, meron pong isang pambihirang nangyari, no? Itong si Robin Padilla, no? Mukhang nilaglag mga sangkay si Bato at si Bongo. Naku po, iiyak ang mga ito. Hello, what's up guys? This is me. I'm back. Kilala nyo naman na ako, mga sangkay. This is me, Sangkay Janjan. And today, pag-uusapan po natin itong ah, pambihirang nangyari. Ginawa po ito ni Robin Padilla sa harap ng mga DDS. Ewan ko anong reaction nila Bato at Bongo dito. Mga sangkay, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magsimula, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at nais mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga po ang nangyari. Pambihira. Itong si Robin Padilla ay naglabas ng isang matinding announcement kung saan mga sangkay ipinakilala niya ang kanyang dalawang susuportahan sa 2028. At ang bad news, wala pong Bongo, walang Bato. Ang sakit niyan, mga sangkay. Nako, ang duda ko pa naman dyan, baka sa 2028, kumalas itong si Bongo at bigla pong maalaban si VP Sara. Who knows, mga sangkay? Kasi, tingnan nyo ngayon sa survey, di ba? Bago po mag-eleksyon, midterm election, si Bongo po ay number 1. Ngayon, ito ang nangyari. Itong ginawa ni Robin, mga sangkay, na ikinagulat ko rin. Ang magsasalip sa ating bansa, Inday Sara Duterte. Teka muna pala. Ito na, teka muna pala, sabi ni Robin Padilla. Umaangal yung pangalawang Pangulo. Ayan na, umaangal yung pangalawang Pangulo. Sino to? Ang kilala ko to. Ay, dali. Ito po, hindi ko pwedeng sabihin lola ko rin to. Baka sampalin naman ito mag-asawang sampal, hindi naman kami mag-girlfriend. Gusto ko pong ipakilala din sa inyo, Ito na, mga sangkay. Kung merong Bisayang Gabriela Silang, may Ilocano Gabriela Silang. Dahil naman po, si Gabriela Silang ay taga-Abra. Ito po, ang daming tatanong. Ang daming tanong. Totoo ba siya? Ganito ba siya? Ako po magsasabi sa inyo. Totoo siya. Yan. Si Amy Marcos itong tinutukoy niya, mga sangkay. Dito. Ang nakakatawa dito kasi, di ba nga po marami po mga DDS dyan. Like, halimbawa na lang sila, Banat Bay. Sino pa ba? Yung mga nagdududa kay Amy Marcos. Pero, parehas kami ng iniisip ni Robin Padilla dito. Si Amy Marcos, talagang genuine yung kanyang pagiging DDS. Kaya sabi ni Robin Padilla, marami man ang nagdududa, pero ako na mismo magsasabi sa inyo, totoo siya. O, diba? Hindi po ako nagsinungaling kailanman. Ako po, napapanood naman nyo siguro noon pa kung paano ko pinagtanggol si Apo Lakay, yung senior. So, napapanood. Actually, ako, mga sangay, nakita ko rin po yun. Talagang isa po si Robin Padilla sa nagtatanggol kay Apo Lakay. Kay Ferdinand D. Marcos, no? Actually, may mga loyalist sa mga sangkay na nasa side ni PRRD ngayon dahil po kay Amy Marcos. Pero, syempre, mas marami pa rin po yung na kay PBBM. Nahatak po niya. Mostly, mga kilala ko mga sangkay na mga loyalista nasa side ni PBBM. Pero may mga loyalista din na nasa side ni Amy Marcos. Nakikita ko po mga sangkay, mga nakasalumuha ko po yan dati. Naka-green na po ngayon. Pero,
Ganun pa man, sa sigalot na ito, sila po ay loyalista pa rin ni Apo Lakay. Okay? Kahit ako mga sangkay, masasabi ko ako isang batang Marcos loyalist. Paano Marcos loyalist? Marcos loyalist kay Apo Lakay. Kasi ako po ay personal na tagahanga. Bagamat dati mga sanggay, ako po ay talagang super duper anti-Marcos, pero hindi naman po umabot sa punto na nagrarally po tayo against the Marcoses. Pero dahil nga po, 'di ba? Simula po grade 1 hanggang high school, college, lagi po talagang pinangangalandakan si Ferdinand E. Marcos, si Apo Lakay ay masamang tao, ganyan. Pero namulat ako mga sanggay nung nakita ko yung mga projects. Diyos mio Marimar, alam nyo ba na until now, nasa 60%, I think, lalong-lalo na po pagdating po sa mga power plants, no? Yung mga supply ng energy, kuryente, kay Apo Lakay pa rin. Ganyan po katindi ang taong yan. In just 20 years lamang mga sangkay, pero pag tiningnan mo yung listahan, kahit hanggang ngayon, yung mga project ni Apo Lakay, yung nasa blueprint, yun pa rin ang sinusundan ng mga presidente, kahit sila Noynoy Aquino. Bagamat kontrang-kontra sila dyan, mga sangkay, pero no choice sila. Yung mga skyway na yan, yung mga train, yung mga subway, kay Ferdinand E. Marcos yan. Isa sa halimbawa ay ang nauna na pong LRT, di ba? Yung LRT, yun po yung unang yugto ng pagpapagawa sana ni Ferdinand E. Marcos ng napakarami pang mga daanan ng train. Kasama po dyan yung subway. Kaya nga lang, kasama ang palad, 1986 nagkaroon ng fake EDSA rebellion. Di ba? So, sinasabi po dito ni Robin, siya na po ay tagahanga, tagapagtanggol ni Apo Lakay. Ang nagagalit ang maraming tao noon at ayaw siyang ilibing, dadalawa lang ang taong nagtatanggol na siya'y mailibing. Una, si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ako, na kailangan siyang mailibing sa hindi ng mga bayan. Pinakikilala ko po sa inyo Ito na mga sangkay. Pinakikilala ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ito na. Ito na mga sangkay, yung malaking pasabog. Ewan ko anong naramdaman dito ni Bongo at saka ni Bato. Imelda Amy Marcos. Imelda Amy Marcos. Oo na. Kulang sa palakpak! Allahu Akbar! Ang gulo-gulo niya. Talaga naman. Wala pang bungat lang yan kasi pareho kami ni... Ayan, yun po ang nangyari. Ngayon may nag-react dyan. Si Amy Marcos ang inendorso. Eto, nag-react. Mga sangkay si Panelo. Nasaktan. Solid Bongo kasi to. Eto Sabi niya, mas maganda siguro Sara Robin Padilla. Yung Amy, wala. Balat kayo. Yun Balat kayo yun Hindi ako nagtitiwala doon. Sabi ni Panelo. Na wala namang nagawa kay PRRD kahit katiting. Maliban na lamang po sa pagka-appoint sa kanya noon sa kabinete ni PRRD. Di ba? Si Amy Marcos, mula pa po noong 2016, 2015 pa lang, pinakaunang gobernador na nagsulong na tumakbo si PRRD bilang presidente ng Pilipinas, si Amy Marcos. Nagpondo si Amy Marcos. Nangampanya, solid si Amy Marcos. Dinala ang mga Marcos loyalist si Amy Marcos. Ano ba? Ang ganda niyang nagawa. Nung nasa dahig na si PRRD, sino po ang laging bida na lagi pong nasa eksena? Hindi lamang po nagsasalita at gumawa mismo ng aksyon si Amy Marcos. Itong mga to, may mga nagawa ba? Wala. Hindi sa pinagtatanggol ko si Amy Marcos. Nagiging totoo lamang po tayo dito, mga sangkay, di ba? Nasa dahig si PRRD, sinong pumunta doon para kausapin yung head ng council ni PRRD, si Amy Marcos. Sino ang nagpa-hearing sa Senado? Si Amy Marcos. Dahil po kay PRRD. Ganyan po kasolid ang taong yan. Kaya, mga sangkay, hindi na po nakapagtataka bakit siya ang inendorso
ni Robin Padilla, bagamat 2025 pa lang. So, asahan na po natin, 2028, magkakaroon po ng Sara Amy Marcos. So, ang mangyayari pa rin, Duterte-Marcos. Combination po yan, mga sangkay. Magkasama. Ganun pa rin, mga sangkay, no? Sa 2028. Pambihira. 2022, Marcos Duterte. 2028, Duterte-Marcos. Alam nyo, simula pa po nung 2016, ganun pa po ang nangyayari. Kasi 2016, kahit po si Alan Peter Cayetano ang katandem ni PRRD, Duterte Marcos ang tinandem talaga noon, mga sangkay. So ganun ulit, 2022, Marcos Duterte. 2028, Duterte Marcos. Ang bihira, umiikot sa cycle, mga sangkay, ng Duterte Marcos lamang po itong politika sa ating bansa. Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, mga sangkay, nasaktan si Bato at si Bongo sa ginawa ni Robin Padilla? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.